The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola-bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan, narito na ang pinalawak at pinalakas na coverage ng Philippine News Canada, Balitang Vancouver, Nationwide. Mga pangunahing balitang nakalap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa silid balitaan ng Philippine News Canada, kasama ang aming mga field reporters and news correspondents, ako po si Rosette Correa. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman at mga pangyayaring maaring dumikit sa inyong mga isipan. Kami ang boses ng mga Pinoy sa Canada. Ako po si Ciara Castor. Ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. Christy Clark naghanap ng investors sa Asia. Manny Pacquiao, patuloy ang pagtaas ng utang sa BIR. Bagong droga, sanhi ng peligro. Bagong oportunidad sa Japan para sa mga housekeepers. Nagpunta sa Asia si Premier Christy Clark sa isang trade mission sa Japan, Korea at Pilipinas. Kasama ni Clark ang ilang real estate agency sa kanyang biyahe. Alamin natin ang report mula sa Pilipinas kung saan siya unang dumalo. Ayon sa tweet ni Clark, wala sa kanyang mga kasama sa misyon ang magpopromote ng sale ng real estate sa Vancouver. Sinabi niya na ang focus ng trip niya ay ang ekonomiya at pagtatatag ng mga trabaho para sa BC. Lumabas ang balita na naalarma ang mga taga-BC na kasama niya ang New Stream Realty at Sutton West Coast Realty sa kanyang biyahe, ngayon na mainit ang pag-usap-usapan sa pagtaas ng presyo ng real estate sa BC. Ayon sa grupo, hindi kasama sa mission ng China ang isa sa mga maiinit na real estate buyers sa BC na siyang nagpapataas ng presyo ng mga bahay at lupa. Ayon sa New Stream Realty, kasama sila sa grupo ni Clark for commercial purposes lamang at hindi pag-promote ng residential sale. Sinabi ng representative ng Realty na naghahanap sila ng mga investors para sa mga construction projects ng BC. Hindi sinagot ng taxpayer ang pamasahe ng mga 60 companies na kasapi sa mission trip ni Clark. May bagong infrastruktura ang New Westminster na maaaring bumago sa kinabukasan ng internet at cyber communication. Ito ay tinatawag na BridgeNet. Panoorin natin ang report na ito. Para sa siyudad ng New Westminster, ang kabagalan ng internet ay ang laging problema at issue ng iba't ibang business operators. Isa na rito ang CGI Masters na isang training school para sa digital animation at digital effects na kung saan ay kailangan nilang makita at kuhanan ng bawat frame ng kanilang proyekto. Ang bagong BridgeNet ay isang fiber optic network na magpro-provide ng mabilisan at mas affordable na access sa internet. Sa ngayon, mayroong 4 na internet service providers ang nakakontrata para maglis ng pwesto sa BridgeNet dahil ito raw ang kinabukasan ng cyber internet. Ang New Westminster ay umaasang mababayaran ang 9 million na investment na ito sa loob lamang ng isang dekada. Ang BridgeNet ay magbubukas itong Agosto at mag-expand depende sa subscription. May warning ang mga pulis tungkol sa isang bagong droga na dumating sa Vancouver na higit pa ang peligrong ibibigay sa mga gumagamit nito. Ang W18 ang bagong salarin sa mainit na usapin sa drug abuse and distribution sa lungsod. Alamin natin ang balitang ito mula sa Vancouver. Isang 18-gram bag ang nahuli noong Marso sa isang drug raid na ginanap sa isang Burnaby apartment kung saan ilan pang drugs na paraphernalia ang nakuha.
Ayon sa Delta Police na si Sergeant Sarah Swallow, ang W18 ay tinatawag na counterfeit heroin. Drogang kamukha nito ngunit 10 times deadlier at kumpara sa ibang droga mukhang Tylenol lamang ang fentanyl. Ang dami ng W18 na kasing liit ng butil ng buhangin ay fatal na. Mga 600 na ang patay ang na-report sa mga fatalities ng W18 ngunit wala pa sa BC. Ang W18 ay dinevelop upang gamiting painkiller. Ngunit hindi ito nailabas dahil sa peligro ng overdose, isa namang pagkakataon na kinuha ng mga drug dealer upang maibenta ito sa mga parokyano. Ayon sa mga pulis, walang pakialam ang mga drug dealers kung ito'y nakamamatay dahil popular ang droga ngayon sa mga gumagamit at ito'y naibebenta ng murang-mura. Posibleng ipasara ng provincial government ang 3 hanggang 5 pampublikong paaralan sa Richmond. Mahigit sa 100 magulang at advocate ang nagrally sa labas ng opisina ni Liberal MLA John Yap. Narito ang report. Mga magulang sa Richmond ay umattend ng rally laban sa educational funding cuts. Hindi raw sila sumasang-ayon sa plano ng gobyerno na ipasara ang 3 hanggang 5 pampublikong eskwelahan sa susunod na taon. Maliban pa rito, pinaplano rin ng gobyerno na bawasan ang funding para sa school upgrades. Mahigit na 100 desperadong magulang at education advocates ang nasa labas ng opisina ni Liberal MLA James Yap para mailigtas ang kanilang eskwelahan. Ayon sa mga rallyista, ang cost para ipasara ang eskwelahan ay napakalaki na sa tingin nila ay mas makakabuti pa kung gagamitin ang perang ito para sa pagpapagawa. NDP Education critic Rob Fleming ay nagsalita sa rally tungkol sa concerns ng mga magulang. Isa sa maaaring magsara ay ang Diefenbaker Elementary School na hanggang ngayon ay pinag-isipan ng Ministry of Education kung ipapasara ba ito. Ang City of Richmond ay isa lamang sa mga distrikto na nahihirapan sa sitwasyon. Ang Vancouver School Board ay mayroong planong magsara ng posibleng mahigit kumulang na 200 ng eskwelahan sa susunod na 14 years. Sabi ng Richmond, ang enrollment ay bumaba ng 2,600 na enrollees noong mga nakaraang taon at tumaas naman ng funding. Marami sa mga Canadian ang hindi nakakaalam na ang palliative care ay available sa kanila kung kinakailangan. Ngayon na mainit ang usap-usapan tungkol sa assisted suicide, maraming nakakalimot na mayroong solusyon sa kanilang paghihirap sa sakit na kanilang dinaranas. Alamin natin kung papaano magiging solusyon ang palliative care sa end-of-life issue na ito. Ayon sa Health Canada, 16 to 30% sa mga Canadian ang may access sa palliative care. Marami sa mga Canadian ang may misconception na ang palliative care ay para lamang sa mga mamamatay na. Ngunit sa katotohanan, ito ay ang paglapat ng pag-aarugang psychological, physical, mental, emotional at spiritual na kinakailangan ng maraming pasyente, mamamatay man o malusog. Ayon sa pagsusuri, ang palliative care ay hindi lamang makakapag-improve ng quality of life ng mga may sakit, ngunit ito rin ay makakapag-extend nito. Ngunit hindi lahat ng Canadians ay makakakuha nito dahil walang national guidelines tungkol dito. Ang mga federal governments lamang ang gumagawa ng sarili nilang batas tungkol dito. Quebec lamang ang nag-pass ng law guaranteeing access sa palliative care sa lahat ng kanilang mga citizens. Sinabi ni Dr. Doris Barwich ng BC Palliative Care Center na hindi dapat parang loterya ang availability ng palliative care dahil lahat dapat ay may access dito. Sinabi niya na kalahati sa mga nais magpakamatay ay nagsasuffer ng depression at anxiety kaya pinipili na lamang nilang mamatay. Mga 30,000 to 40,000 ang nagagastos sa isang terminally ill patient at mga 7,000 to 8,000 ang matitipid ng gobyerno sa palliative care at mas mura pa nga kung nasa bahay ang inaalagaan na may sakit. Ayon din kay Dr. David Henderson ng Canadian Society of Palliative Care, kinakailangan ng gobyerno na magbigay ng consistent at extensive na palliative care sa mga pasyente dahil ito ay nararapat lamang na ibinibigay sa mga taxpayers. Sinabi ng mga studies na walang tunay na choice ang mga Canadian tungkol sa end-of-life issue kung walang totoong palliative care na ibinibigay ang gobyerno. Hanggang ngayon, pinagdidebatihan ang issue na ito sa Parliament. Ang NDP ay may inihain na national guidelines for palliative care, pati na rin ang mga conservatives, ngunit wala pa rin ginagawang hakbang ang Liberal government tungkol dito.
And so I asked him, Joe, would you give me 5 days? Rosette, kamusta naman yung Independence Day? Naku, ang daming celebration. Maraming salamat po sa UFC ABC kasi naglabas sila ng maraming events this time of the year, no? Yeah. Yung June 4 na sa Memorial South Park, tapos nung June 11 yung gala. Naku, si Tita Pelita Corrales. Oh, yes! Nakakatuwa siya. Naku, talagang inspired kaming lahat. And of course, yung consular reception ng Philippine Consulate, kasama rin yun. Ayan, sa mga ginawa nating mga activities ng Independence Day. Wow, ang laki pala, no? Malaking celebration yun. Oo, na-miss ka namin eh. Sayang nga. Sana naging masaya. Oo, sana naging masaya yung inyong Independence Day din. Grouse grind season na naman at para sa mga taong mahilig sa fitness gaya ng multi-grinders ay ito ay isang oportunidad para i-challenge ang kanilang sarili sa paulit-ulit na pag-hike ng grouse grind. Ang tanong dito ay magkakaroon ba ng bagong record ngayong taon? Panoorin natin ang mga tinatawag na multi-grinders. Sa karamihan, ang isang beses na pag-hike ng grouse grind ay isa ng achievement. 2.9 kilometrong haba ng trail na may 853-meter elevation gain ay isa ng mahirap na workout. Sa iba, ito raw ay isang healthy addiction, so bakit kaya hindi na lang nilang gawing paulit-ulit sa loob ng 18 hours? Simula sunrise hanggang sunset sa pinakamahabang araw ng taon, ito raw ang ginawa ng 37 na nag-sign up sa Multi-Grouse Grind Challenge. 69 years old Idar Carson ay may hawak na record para sa pinakamadaming hike sa isang araw. 15 times ang set na record. 2,380 steers ang haharapin ng multi-grinders para sa Multi-Grind Challenge na isang fundraising event sa Children's Hospital. Dollar Smart 99 cents Op Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon na humiling na ipawalang bisa ang mga boto para kay President-elect Rodrigo Duterte sa katatapos na May 9 elections. Sinabayan ito ng isang online petition na Duterte Resign or impeachment petition laban kay Duterte. Panoorin natin ang report mula sa Maynila. On the ground that there is no showing of a clear legal right to the performance of the duty sought to be compelled by petitioner, ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa pagkakabasura ng petisyon, nabatid na inihain ni Attorney Ellie Pamatong ang nasabing petisyon na humihiling pa sa kataas-taasang korte na ipatigil ang proklamasyon ni Duterte. Sinabi ni Pamatong na hindi kwalipikadong kandidato si Duterte dahil sa ang kanyang certificate of candidacy ay hindi pa umano naaaprubahan. Sa isang petisyon naman na isinampa ni Carlos Celdran, nanawagan siya kay Duterte na mag-resign bago pa ito sumumpa bilang presidente ng Pilipinas. Sa isang petition sa change.org, sinabi ni Celdran na si Duterte ay unworthy, unstable, and unfit to run a nation of 100 million Filipinos. Ilang linggo pa lamang ang nakalilipas matapos ang eleksyon. Sinabi ni Celdran na ang kanyang inability at word war with journalists na marami daw ito ay corrupt, pati na rin ang pangbabastos ni Duterte sa mga kababaihan, ang pagiging homophobic at ang mga appointments ni Las Piñas Representative Mark Villar sa Department of Public Works and Highways at ni Perfecto Yasay to the Department of Foreign Affairs ay ilan sa mga patunay ng kanyang incompetence. Sinabi rin ni Celdran na ang pag-iinsulto niya sa United Nations, Singapore, Australia, kay Pope Francis at sa mga taong may kapansanan, pati na rin ang pahayag niyang matalik niyang kaibigan, si Senator Ferdinand Marcos Jr., ay dumadagdag pa sa kanyang pagiging unfit to govern. Tinawag din ni Celdran si Duterte na siya ay ill-tempered, erratic, perverted, and a proud advocate of human rights violations. As of mid-afternoon of June 17, ang petition ni Celdran ay may over 4,900 signatories na.
Magandang balita para sa Pilipinas dahil may bagong oportunidad para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho ang nagbukas sa Japan. Ang hanap nila ay mga housekeepers na maaring kumita ng 25,000 pesos kada buwan. Narito ang balita. Nagsimula na ang POEA ng pagproseso ng pagpa-aproba ng lisensyado para sa mga recruitment agency at foreign employer noong June 19 para sa pagpapadala ng mga housekeeper o domestic helper sa Japan. Ayon sa POEA, madadagdag ang Japan sa destinasyon ng domestic helper. Ang mga gustong magtrabaho ay maaari nang mag-apply na nagsimula noong June 19. Instead na DH, housekeeper ang tawag sa kanila sa Japan. Ang kailangan ay dapat mayroong 1 taong karanasan at Level 2 certification mula sa TESDA Accredited Learning Center. Dapat marunong ding mag-Nihongo. Pero di tulad sa ibang bansa, ang housekeeper ay di pwedeng makitira sa amo. Hahanapan tapat siya ng amo na matitirhan pero sagot ng housekeeper ang sariling pagkain at upa. Ang oras ng trabaho ay 40 hours a week o 8 oras kada araw na may 2 araw na day off. Susundin din ng employers ang minimum wage sa Kanagawa Prefecture kung saan ipapilot ang programa. 905 yen kada oras o 136,203 yen kada buwan. Bawas ang buwis, insurance, pagkain at upa, ang magiging net pay kada buwan ay nasa 59,859 yen o 25,739 pesos. Magkakaroon din ng kontratang dapat sundan ng mga recruiter at employer. Simula June 19, sa loob ng 2 buwan, pwedeng tignan ang job order o licensed recruiter sa website ng POEA at sa kanilang hotline. 2 UN independent experts ang tumawag kay President-elect Rodrigo Duterte na tigilan na ang pag-uudyok sa mga tao ng deadly violence na sinimulan niya sa kanyang komento sa mga media killings. Ayon sa mga UN human rights experts na ito, hindi responsable ang ganitong mga komento at mapeligro ito sa mga mamamayan. Alamin natin ang detalye ng report mula sa New York. Ayon sa pahayag ni Duterte, may ilan daw sa mga namatay na journalist ay mga corrupt, kaya't nararapat lamang silang patayin. Sinabi ni UN Special Rapporteur on Summary Executions na si Christoph Heinz na ang mga pahayag ni Duterte ay incitement to violence and killing in a nation ranked as the 2nd deadliest country for journalists. Ayon kay Heinz, ang mga komentong ito ay irresponsable, hindi nararapat sa isang leader lalo na sa isang bansang demokratiko. Sinabi rin ni UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression na si David Kaye na ang pahayag ni Duterte ay nagbibigay ng senyales sa mga potential killers na ang pagpatay sa mga journalist ay katanggap-tanggap. Ayon kay Kaye, ang posisyon na ito ay even more disturbing when one considers that Philippines is still struggling to ensure accountability to notorious cases of violence against journalists such as the Maguindanao Massacre. Binatikos din ni Heinz ang pagbibigay ng bounty sa mga pulis at militar para sa mga drug lord na mahuhuli dead or alive. Ayon sa kanya, ang dead or alive na pahayag ay walang human rights or law enforcement na sinusundan. Sinabi rin ng mga eksperto na ang pagbibigay niya ng karapatan ng citizen's arrest ay mapeligro sa lahat ng mga mamamayan dahil ito ay mag-uudyok sa kahit sino na manghuli at pumatay sa mga tao may kasalanan man o wala. Minura ni Duterte ang UN at sinabihan pa niya ito ng shut up nang binalaan ito na idedemanda siya ng international media organizations dahil sa kanyang mga komento. Sinabi niya na hindi siya magpapa-interview sa kahit na anong media hanggang matapos ang kanyang termino bilang presidente. In an arrest, you must overcome the resistance of the criminal. I-overcome mo talaga yan. And if he fights, and he fights to death, you can kill him. Patuloy daw na tumataas ang tax arrears o utang ni Senator-elect Manny Pacquiao dahil sa umano'y di pagbayad ng interes o penalty ayon kay Bureau of Internal Revenue Kim Henares. Alamin natin ang detalye sa report na ito. Tumataas daw ang utang ni Senator-elect Manny Pacquiao dahil sa hindi pagbayad ng interes o penalty sa gobyerno.
Kasalukuyan pa ring dinidinig ang kaso na sinampa ni Pacquiao sa BIR para i-review ang 2.2 billion pesos na assessed tax payment sa kanya mula pa noong 1995 hanggang 2009. Sabi ni Henares ay dapat pa ring magbayad ng interes si Pacquiao habang ongoing ang kaso. Ang upcoming events naman po natin ngayon ay Canada Day, Yes, July that's right. 1, July 1. sa Pierre Park, na in-organize ng New Westminster Philippine Festival Society. Tama. Oo, masaya po yun kasi may Zumba, maraming pagkain, syempre, different ethnic foods, at syempre, makakita natin ang fireworks sa gabi habang nagsasayaw tayo ng Zumba. Mas malaking katuwaan at saka selebrasyon to. So, pumunta po kayo sa Pierre Park and see you there. Opo, from 3 p.m. to 10 p.m. Come one, come all. The New Westminster Philippine Festival Society, the New Westminster Record, and the City of New Westminster presents the New Westminster Multicultural Festival. This will be held on July 1st, Canada Day, at the Westminster Pier Park from 3 p.m. to 10 p.m. Bring the whole family and invite your friends. This is your ticket to discovering other cultures without leaving the country. Let's celebrate Canada Day, showcasing the rich cultural diversity that exists in our community. New West Multicultural Festival 2016 will take place at the festival lawn of the award-winning Westminster Pier Park that boasts of a fantastic view of the Great Fraser River. More music than ever. Live bands, vocal performers, food, cultural dance presentations, Zumba, and a bazaar culminating to a display of fireworks. There's something for everyone. Celebrate the cultural diversity of New Westminster. You don't want to miss out. Hello po mga kabayan, nandito po tayo sa Praise International Church sa Guildford, sa Surrey, kung saan mawi-witness po natin ang harana, balagtasan, tulaan at kundiman na isinagawa ng UP Alumni Association of BC. Panoorin natin ang mga presentasyon sa araw na ito. Ang UP Alumni Association of BC or UPAABC ay nagkaroon ng palatuntunan na tinatawag na Harana, Balagtasan, Tula at Kundiman, ikalawang yugto. Nagpalabas ng mga presentasyon ng iba't ibang mga kababayan natin. Kabilang sa mga programa ang isang balagtasan na isinulat ni Heber Bartolome bilang lakandiwa, si Deputy Consul General Bong Villanueva at si Buena Kilala Chua naman ang mga makata. Ang paksa ng kanilang balagtasan ay ang tungkol sa pagsasabatas ng marijuana sa Pilipinas. Nagpalabas ng awitin ng Praise International Church Praise and Worship Team at ang mga PIC kids na umawit ng Bahay Kubo. Naroon din ang mga panauhi na tumula at nagbigay ng mga awitin. Ang UPAABC Choir ay umawit ng ilang Tagalog na awitin at pinamulan nila ang programa sa pag-awit ng mga national anthem ng Pilipinas at Canada. Ang balagtasan ay taon-taong ginagawa ng UPAABC upang maipalabas sa mga kababayan at sa mga kabataan ang ganda ng ating awitin at literatura. Ang mga MC ay sina Irene Kerubin at si Deputy Consul General Anton Manda. Sino matalo siyang unggoy? Jack and boy, hali-hali boy. Sino matalo siyang unggoy? You are the dancer that has stopped taking my people in.
kababayan, nakita na po natin ang presentasyon sa araw na ito. Kaya huwag kayong mawawala next year sa ikatlong yugto ng Harana, Balagtasan, Tulaan at Kundiman ng UP Alumni Association of BC. Kita-kits next year! Welcome back, Shara. Na-miss ka namin, ha? Thank you. Na-miss ko rin kayo lahat. Oh my goodness, ang tagal din, no? Oo, kumusta ang Pilipinas? Ang saya, napakaganda ng Pilipinas. Sumunta kaming Boracay. It's a must-see. Doon sa mga taong hindi pa nakakapunta ng Boracay. Oo, at syempre ang pagkain, di ba? Masarap. Yan, nabusog ako. Walang araw na gutom ako. Tama. At syempre, talking about food, maraming salamat po sa aming sponsor, ang Kabalen Sweets Restaurant and Catering, The Bao Place, and 99 cents Dollar Smart. Ayan. Yeah, maraming salamat po sa pagsuporta. At dito na naman nagtatapos ang aming balita para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga komento, mga issue o balitang nais ninyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Maaaring mag-email lamang po sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami ay nagagalak habang patuloy na naglilingkod sa inyong lahat. Samahan ninyo kaming muli sa susunod naming episode. Ako po si Rosette Correa. At ako naman po si Ciara Castor. Ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. The Bao Place in Burnaby offers siopaw flavors like Pinoy-style bola bola and asado and other specialty siopaws. The Bao Place located at 4673 Kingsway, Burnaby, across the Metrotown Mall. Telephone number 778-712-3228.